Yan, so magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. So darako ulit tayo sa ating part 2 para pag-usapan ulit natin yung salitang depression, no. Ayan. So ayan, medyo ano lang po ako kanina, nagkamali tayo ng ating bigkas na ulitin natin yung ating video. Take 2. Ayan. So, ano nyo mga minamahal, no? Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sabi nga sa Genesis, no, chapter 1, verse 26, no, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. No, sa verse 27, at nilikha nga ng Diyos ang tao, no, ayon sa kanyang wangis, at nilikha niya itong isang babae at lalaki. So it is the purpose of the Lord creating man and woman, no, according to His image. Napakataas po ng pagkalikha ng Diyos sa buhay ng tao. Napakahalaga at napaka-perfecto. But ito nga po ay isang bagay na hindi po ikinatuwa ni Satanas, no? At alam naman po natin na ang ginawa ni Satanas, sinira niya ang mabuting pagkagawa at ang mabuting layunin ng Diyos sa tao. So, sa pamagitan nga po ng pagtukso kay Eva. Yan. So, dahil nagkasala nga po ang tao, so pumasok na po ang kasalanan at ang kamatayan. Yung totoong literal po, no? Hindi lamang kamatayan physical, pero kamatayan spiritual. So, purihin ng Diyos dahil dumating ang ating Panginoon, tinubos po tayo sa kasalanan yan, at lahat po tayo ay nagkaroon ng pagkakataon, no, sa biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon. But hindi naman po ganun eh. Hindi pa rin po tumigil si Satan para sirain ang buhay ng tao. Pagkat ito po yung kanyang layunin na magkaroon siya ng kasama sa impyerno, no. Kaya nga po, pag-aaralan natin, no, sabi nga po ng John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw para pumatay, no, at manira. Ngunit naparito ang anak ng tao sa ating Panginoon para magbigay ng buhay na kaaya-aya. So, ibig sabihin, dalawa na po ang fersa na naghahari dito sa atin sa mundo ito. No, bagamat mas makapangyarihan ang Diyos, ay naipagkakataon pa rin si Satanas para sirain ang buhay ng tao. Yan nga po ay sa pamamagitan ng emosyon, no? Yan. Kasi ang damdamin po ng isang tao ay naka-attach sa kanyang kaisipan at sa kanyang mga desisyon, no? Kung paano siya magdesisyon. So, ito po yung madalas na ginagamit ni Satan, no, para sirain ang buhay ng isang tao, lalo na kapag nakakaranas po tayo ng mga samot-saring hindi magandang pangyayari, o kaya may mga bagay na nag-trigger sa atin, no, para tumigil na sa buhay na ito. No? At kuminsan, ang pinakamadaling gawin, no, para matakasan ang problema ay ang pagwawakas ng buhay, no, o yung tinatawag natin suicidal na ginagawa ng maraming tao, no, lalo na po yung ating mga kabataan nga, no, napakadali nilang gawin yun. Kasi nga, wala pa silang kapasidad halos para ma-overcome yung mga problema. And the best choice o yung pinakamadaling gawin para masolusyonan yun ay magwawakas ng buhay, no? Alam niyo po, ang pinaka nagagawa po ni Satanas dyan, no? Sa panahon po ng mga depression at mga problema, no, gustong-gusto niya ay nag-iisa yung tao. Gustong-gusto niya na separate siya.
no? And then, lahat po ng mga negatibong bagay, ipapaalala niya sa iyo, kawawa ka, walang nagmamahal sa iyo, wala ka ng pag-asa, wala na mangyayari sa buhay mo. Yung mga iba't ibang negatibo sa isipan mo, yun yung kanya ipapasok sa iyo, no? Hanggang sa ma-realize mo, sasabihin niya sa kaisipan mo, sumabuti pa, wakasan mo na yung buhay mo para matapos na yung problema mo, no? Yan. So may mga kaisipan na nilalagay sa Satanas na negatibo sa buhay ng tao, no? Kaya nga napaka-importante ayon din sa mga psychologists na kapag nakakaranas ng mga na problema ng isang tao, ang importante may nakakausap siyang mahal sa buhay, no? Yung suporta ng kanyang mga mahal sa buhay o yung suportahan sa pamilya, sa napakahalaga po nun, no? Na lalo na kung may mga kabataan na talagang namroblema. Alam naman natin yung mga kabataan niya pabigla-bigla, no? Tapos yung immediate ng magulang ay palayasin sa halip na kandilin at bigyan ng suporta, no, na para makarecover. Kung minsan nagiging sanhi pa rin pa yun, no? Lalo na kung mataas yung standard ng mga magulang, no? Yan. So, kaya nga po napakahalaga na yung pong spiritual guidance sa ating pong mga anak, napakahalaga po nun, no? Kasi po yung mayroon silang takot sa Diyos at naunawaan nila kung ano yung kasalanan, naunawaan nila kung ano yung masama at mabuti. So, mapariwaraman po sila, ay babalik po sila sa ating Panginoon kagaya ng ginawa ng prodigal son, no? Naalala na niya yung kabutihan ng ama, so bumalik siya sa kabila ng kanyang miserable pamumuhay nang siya ay umalis sa kanyang tatay. So what is my point is, no, na napakahalaga nga po yung meron tayong spiritual guidance doon po sa mga kabataan, no, lalo na sa mga teenager, no, na talagang sobra ang ngayon, lalo na sa mga social media. Mayroon tayong mga dating apps na nakalagay sa no, na minsan nakakakilala sila ng maling tao, no? May mga nababalitaan tayo na napagsasamantalahang mga kabataan, yung mga nagmi-meet, yung mga kabataang ginagawang sex exploitation, pinukunan ng video yung mga nangyayari sa kanila, no? Because of the social media. At alam niyo, may nakita pa nga ako sa social media, no, na yung apps na yon ay includes lang sa mga gustong magpakamatay, no? Ewan ko kung aware kayo rito, pero nakita ko po yun, no? And marami pong nabiktima yon. Marami pong napaniwala yung mga tao doon na kailangan magpakamatay ang isang tao, no, para matapos lahat ng mga problema, no? So, yun po yung layunin ni Satanas, na talaga sirain ang buhay ng mga tao. At napakadali niya ngayon na gumawa, no, na mga paraan kung paano po masisira ang buhay ng tao, lalo na ng kabataan sa ating panahon. Ayan, so yan po yung aking gusto lamang i-elaborate ngayong umaga. At siguro tatalakay po tayo, pupunta naman tayo sa mga adult sa susunod na araw. Pero ang gusto ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, napakahalaga na yung ating pong mga anak ay may gabay na salita ng Diyos. Napakahalaga na yung ating mga anak ay nasusubaybayan natin anuman yung ating kaabalahan sa buhay. Sapagkat napakabilis po ng panahon at pangyayari, no, na kuminsan nakapagpapasya sila ng mga bagay, no, and their own without consent of the parents. Alam naman po natin ng mga kabataan ngayon, medyo kakaiba na sa panahon natin ngayon. Pero kung mayroon po kayong matibay na relationship sa pamilya, mayroon kayong tinatawag na family bonding, mayroon kayong church bonding, at mayroon kayong mga, kung kaya, may pag-aaral kayo ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, why not?
gawin po natin siya sa panahon natin ngayon, ang fersan sa Satanas. Sisirain at sisirain niya ang buhay ng tao. Ngunit ang sabi nga po ng Panginoon, na parito siya para bigyan tayo ng maayos at kaaya-ayang buhay. Ang kailangan lamang po natin ay lumapit sa Diyos at yung ating pong buhay ay ilagay natin sa Panginoon para yung buhay na ipinangako ng Diyos ay makamit po natin. Tandaan po natin na parito si Satanas para sirain, wasakin ang buhay na ginawa ng Diyos na kalugod-lugod at kaaya-aya. Ayan, so tayo po muna ay mananalangin. Salamat po dakilang Diyos sa umagang ito. Panginoon, patuloy po namin itinataas ang mga kababayan namin, Lord, na nakakaranas ng hirap, ng depression, ng mga trauma. Panginoon, alam po natin, O Diyos, na Ikaw po ang siyang Diyos. Panginoon, mahal mo ang mga kabataan. Lord, akin pong dinadalangin ang bawat pamilya na magkaroon po ng matibay na samahan, pagmamahalan, at magkaroon po sila ng bonding, a quality time for each other. And Lord, loobin mo na ang bawat pamilya ay makakilala at makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagawa mo, Panginoon, sa lahat na nakakaranas ng anxiety, ng depression. Sa umagang ito, Lord, hipuin mo po sila, enlighten their mind, Lord, na may pag-asa sa buhay na ito. May pag-asa sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking samot dinadalangin. Tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. So maraming po salamat sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Na-bless po kayo sa mensahe. Na-bless po kayo sa words of encouragement. Try po to share this word. Thank you and God bless. Amen.